Christmas came early para sa ilang piling content creator at movie reviewer na nabigyan ng opportunity para unang masilip ang Metro Manila Film Festival 2024 entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. Sa pasilip na yan, iba't ibang good reviews na agad ang umapaw. Makichika kay Nelson Canlas. Review pa lang, marami nang pinaiyak ang 2024 Metro Manila Film Fest entry ng GMA Pictures na Green Bones. Good, solid at well-produced drama ang initial review ng film critic na si Phil D. 11/10 naman ang rating na ibinigay ng influencer account na Lakwachera Lovers. Pinuri ang pagkakasulat nito, pati ang cast at ang direksyon ni MMFF 2023 Best Director Zig Dulay. Special preview ito na pinangunahan ni GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion, kasamang iba pang opisyal ng Kapuso Network at Columbia Pictures na distributor nito. Ngayon pa lang, proud na ang isa sa bidang si Dennis Trillo, bagamat hindi pa napapanood ang Green Bones dahil sa pangakong sabay nila itong panonoorin ng asawang si Jenilyn Mercado sa December 20 premiere night. Dahil naging effective yung intention namin na kung ano yung gusto namin iparamdam sa mga manonood at kung paano nila ma-apply yung natutunan nila dito sa pelikula sa mga kanilang mga buhay. Paano sila makaka-relate? Confident naman ako sa performance ng asawa ko talagang. Kahit saan mo naman siya dalhin. Magagampanan niya naman ng maayos at magaling. Hindi makapaniwala si Dennis na napagsabay niya ang Green Bones at ang GMA Prime family drama na Pulang Araw kung saan gumaganap siya bilang Colonel Saito Yuta. Kapwa demanding daw ang roles at kinailangang puhunanan ng matinding emosyon. After taping ng Pulang Araw, dumidiretso ako shooting ng Green Bones. Mas demanding pala yung nire-require niya ng emosyon na maipakita dahil nga kulang sa dialogue, wala masyadong dialogue. Pero kailangan sa mata pa lang makita na kagad kung ano yung gusto mong i-relay sa mga manonood. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Happiness sa pamamagitan ng sayawan at kantahan ang early Christmas gift ng ilang Sparkle Stars sa mga taga-Capiz at Pangasinan. May report si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Hindi lang mayaman sa masasarap na seafood, kilala rin ang Capiz sa shells na itinuturing na yaman ng dagat. Perfect nga yang gawing palamuti. Kaya di pinalampas ng Kapuso artists na bumisita sa probinsya. Ang pagsilip sa proseso ng paggawa sa lampshades, chandeliers at iba pang produkto gamit ang Capiz shells. Tinuruan din silang gumawa ng lighted paroles. Matapos ang fun activity, nakiselebrate din sila sa Paskwasang Maragtaz Capiz Christmas Festival 2024 kasama mga Capiznon sa Kapuso Fiesta na ginanap sa Capiz Gymnasium sa Rojas City. Unang nagpakilig sa girls, si Sparkle artist Sean Vesagas na may pag-game pa. Kilig din ang dala ni Sparkle artist Prince Carlos. Nangharana rin si Sangre Kelvin Miranda at Angel Guardian. Siyempre, ang kumumpleto sa gabi ng mga Capiznon, si Teresita ng Pulang Araw, Sanya Lopez. Ang init talaga ng pagtanggap nila sa akin dito sa Capiz, kaya maraming salamat po sa uulitin. Nag-uumapaw din sa galak ang puso ng mga Pangasinense sa pamaskong handog ng GMA Regional TV sa ginanap na Kapuso Fiesta sa Lingayen, Pangasinan. Hyper-energetic performances ang bungad ng Sparkle's youngest P-pop group na Cloud7. Live musical performances naman ang baon ng cast ng GMA Afternoon Prime Series na Forever Young na sina Matt Lozano at Nadine Samonte. Back-to-back powerful song numbers naman ang pasabog ng Queendom divas na sina Marian Osabel at Hannah Priscillas. Hiyawan naman ang crowd nang makita si Kapuso artist Jake Vargas. At Dion Ignacio.
Dagdag saya rin sa palabas si Sparkle artist Kaloy Tingkongko na host ng Kapuso Fiesta. And because it's the Yuletide season, ang ipinagpapasalamat ng Kapuso at Sparkle artists, Siyempre, dumating sa akin ng Forever Young. Siyempre yung projects na binigay ng GMA. Marami man challenge pero nakaya ko naman siya and hindi pa rin ako pinabayaan ni Lord. Lahat ng blessings na natanggap ko. mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa, nakatutok 24 oras. Pahabol na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Yan prison and penal form sa labas. Getting ready na ang MMFF entry film na Green Bones para sa upcoming Grand Parade of Stars ngayong December 21, Saturday. Makikisaya sa parada ang mga bidang sina Rudo Madrid, Dennis Trillo at Sofia Pablo. Magaganap ang parade sa mga kalsada ng Maynila na magtatagal ng mahigit 2 oras. Pagdating sa Manila Central Office, may chance rin ang audience na maka-meet and greet ang stars kasunod ang isang music festival. Opisyal nang pumirma ng kasunduan ang GMA Network at ang Japan-based na Star Studio Japan para sa tanghalan ng kampyon ng Tick-the-Clock. Sa deal na ito, magkakaroon ng chance ang mga kababayan natin sa Japan na sumali sa tanghalan ng kampyon live events sa Nagoya, Japan. Hosted yan by none other than Kuya Kim na magsisimula na this January 2025. And speaking of Japan, naghatid ng saya ang cast ng upcoming series na Binibining Marikit para sa ating mga global Pinoy doon. Kasama riyan sina Herling Budol, Tony Labrusca, Pokwang at Kevin Dasso.